Anya, tawag sa akin ng mom ni Harvey na dahilan para mapansin ko na nakatulala pa pala ako. Kanina pa habang naglalakad kami sa hallway ng ospital ay malalim na ang iniisip ko. Dahil iyon sa sinabi ni Mama, oras na makalabas kami ng kwarto ni Harvey. Pakiramdam ko ay importante iyon, kaya gano'n na lamang ang tono ng pananalita ni Mama. Tumingin lang ako sa kanilang dalawa na nakatapat sa akin. Kami lang tatlo dito sa kwarto ko dahil ang kapatid ni Harvey ang naiwan para magbantay sa kanya. Anak, napag-usapan na kasi namin ng nanay ni Harvey ang tungkol sa scholarship mo sa abroad. Mahinang sabi ni Mama sa akin. Habang nagsasalita rin siya ay tumitingin din siya sa mom ni Harvey na para bang nag-aalangan sila. Nagtaka naman ako dahil parang biglaan at bakit iyon tungkol pa talaga sa scholarship namin ang napag-usapan nila. Ano pong tungkol sa scholarship ko? Kinakabahan na tanong ko. Bakit ba hindi na nawala sa isip ko ang scholarship na yan? Inis na talaga ako. Kanina kasi anak, nang umalis ka ay tumawag ang teacher Daria mo. Kaya naalaman namin na schedule mo pala pumunta sa school ngayon kaso na-aksidente kayo. Paliwanag ni Mama. Oo nga pala, dapat ay pupunta ako sa school ngayon. Ano po bang meron sa scholarship ko? Tanong ko ulit. Nakita kong humugot ng isang malalim na hininga si Mama bago siya nagsimula muling magsalita. Napahigpit naman ang hawak ko sa sarili ko. Parang hindi ko gugustuhin ang sasabihin nila. Napag-usapan namin na dapat mong ituloy ang pag-aaral mo sa ibang bansa. Diretsyong sabi ni Mama. Dahil sa gulat hindi agad ako nakapag-react at nanatiling nakatingin lang sa mga mata ng nanay ko. Ano pong sinasabi niyo, Nay? Pinilit ko pang matawa dahil sa sinabi ni Mama. Alam ba niya ang mga plano ko? Alam ba niyang nahihirapan ako sa pagpilit kung aalalahanin ko si Harvey o mag-aaral ako abroad? Nakausap namin ang teacher mo. Nasabi niya na sa amin na mukhang alanganin kang umalis ng bansa at tanggapin ang scholarship na ibinigay sa iyo. Saad ni Mama habang diretsyong nakatingin lang siya sa mga mata ko. Agad na nakaramdam ako ng hiya sa nanay ko. Palagi niya akong sinusuportahan sa lahat ng gusto kong gawin. At kahit na nung lumaki ako, siya lang ang kasama ko, ay natugunan niya ang pangungulila ko sa ama ko. Kahit pa sinusustentahan ako ni Papa, at kahit pa may kakayahan naman si Mama na pag-aralin ako dito sa Pilipinas, pinangako ko sa kanya na mag-aaral ako sa ibang bansa at hindi niya dapat problemahin ang college fees ko. Ma, naguguluhan kasi ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Harvey kung iiwan ko siya. Lalong hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na aalis ako. Sambit ko habang nakayuko at sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Lumapit sa akin ang nanay ko at niyakap ako. Hindi ko mawari kung galit ba siya, pero pakiramdam ko ay hindi niya gustong umiiyak ako. Anya anak, mahinang sabi ni Mama habang niyayakap ako at hinahaplos ang buko. Anya sweetie, we have already talked about it. Napagdesisyonan namin na mas maganda kung itutuloy mo ang pag-aaral sa ibang bansa. Bilang nanay ni Harvey, I don't want you to sacrifice your dreams for my son. It's your chance and it could be the last opportunity you can grab. Love can wait, Harvey can wait. Mahabang sabi ni Ma'am. Lumapit din siya sa akin at hinaplos niya ang buhok ko. Habang pinapatahan naman nila ako ay madami akong naiisip. Para bang ang utak ko ay nag-overthink sa sobrang dami kong iniisip. Lahat ng sinabi ni Ma'am ay pumasok sa tenga ko at paulit-ulit kong naririnig sa utak ko. Tama nga naman ang Ma'am ni Harvey. It's my chance and 1 in a million opportunity. Pangarap ko na ito bago pa man dumating si Harvey sa buhay ko. Pangako ko na ito sa nanay ko bago ko pa man mahalin si Harvey. Love can wait.
Inayos ko na ang sarili ko. Pinunasan ko ang luha ko at umupo ng maayos. Oras na matapos na akong mag-isip. Sabay na napatingin sa akin ang mom ni Harvey at ang mama ko. Ngumiti ako sa kanila at ganon din ang ginawa nila sa akin. Ngunit baka sa kanilang mga mukha na nalulungkot din sila sa sitwasyon ko at ni Harvey. Hindi ako magagalit anak kung ano man ang piliin mo. Kung ano sa tingin mo ang mas makabubuti sa iyo, yon ang piliin mo. Kilala kita niya at pinalakit kitang kakayanin mo ang lahat. Pag-isipan mong mabuti anak, sabi sa akin ni mama at ngayon ay alam ko na hindi naman pala galit sa akin ang aking ina. Tumingin ako sa mom ni Harvey at tumango at ngumiti lang siya sa akin. Nakapag-isip na po ako. Salamat po sa mga payo nyo. Nakangiting sabi ko. Ngumiti rin sila. Ma, gusto ko na pong magpahinga. Sabi ko kay mama at tumango naman siya. Tumingin kami kay mama at nagpaalam na rin ito sa amin. I have to go to. Magpahinga ka na ng maayos, iha. Bye. Paalam sa amin ng mom ni Harvey. Inalalaya naman ako ni mama na makahiga sa higaan. Uuwi muna ako anak. Kukuha lang ako ng mga gamit mo. Okay ka lang bang mag-isa dito? Tanong sa akin ni mama habang hawak-hawak ang bag niya. Tumango naman ako. Opo ma, maikling sagot ko at itinaas ang kumot ko. Medyo malamig kasi. Sumenyas na siya at lumabas at sinara na ang pinto. Umayos naman ako at mula sa pagkakahiga ay umupo ako. Napahinga ako ng malalim at hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko. Sana talaga tama ang naging desisyon ko. Sana hindi ko ito pagsisihan pagdating ng araw. Ito sa tingin ko ang nakabubuti sa akin. Ito ang sinasabi ng isip ko. Ano ba? Wag mo na nga akong itulak. Hurry up. Bakit ba kasi ayaw mo pang pumasok? Kawawang Anya na sugatan. Pero in fairness, ang ganda pa rin ni Anya. What the? Pasok na! Nagising na lang ako nang marinig ang usapan ng dalawang babae. Kinamot ko muna ang mata ko at unti-unti ko iyong binukas. Nilingon ko na ang ulo ko at sa bandang pintuan ng kwarto ko ay nakita ko ang dalawang kaibigan ko na dahilan pala ng ingay dito sa kwarto. Natigil sila sa pag-uusap nang mapansin nila na nagising na ako at nakatingin sila. Mabilis silang tumahimik at tumayo ng tuwid. Sorry to wake you up, si Jade kasi. Pagsisisi pa ni V kay Jade. Anong ako? Kaya nga hindi ako nakapasok kasi baka maingayan siya. Ikaw tong pilit ng pilit sa akin na pumasok. Dispensa pa ni Jade. Tumigil na kayo. Bakit nga pala kayo pumunta dito? Pag-iiba ko ng usapan. Sa totoo lang ay natutuwa ako sa kanila. Naisipan pa nila akong dalawin kahit na alam kong busy si V sa pagiging model niya sa clothing line ng mama niya. At si Jade naman ay busy din sa pagtulong sa bake shop ng papa niya. Nasabi sa amin ng mama mo na aksidente raw kayo ni Harvey, sagot ni V. Ano ka ba, Anya? Kaibigan mo kami no? Siyempre, pupuntahan ka namin lalo na't na-aksidente ka. Aalagaan ka namin. Singit ni Jade na ikinatawa ko. Oo nga pala Anya, may dala kaming pagkain. Sambit ni B. Kasunod noon ay nahihiyang nilabas ni Jade ang isang paper bag. Tumingin ako kay V at tila nagtataka siya sa paper bag na dala ni Jade. Kinuha niya iyon at tiningnan ang nasa loob. Nagulat ako nang napahawak siya sa noon niya. Konti na lang ito, kinain kasi ni Jade yung iba. Sabi ni V sa akin habang nakatingin kay Jade. Si Jade naman ay ngumiti at nag-peace sign. Sorry Anya, nakakagutom kasi ang biyahe. Sabi sa akin ni Jade. Napangiti naman ako dahil nagpapakit pa ito sa akin. Kasunod noon ay sabay silang pumunta sa tabi ko. May upuan sa tabi kaya doon silang dalawa umupo. May bumangga sa amin. Buti nga ay minor injuries lang natamo namin. Pero mas malala ang natamo ni Harvey. Pagkwento ko at dahil doon ay naalala ko na naman si Harvey. Gusto ko siyang puntahan at alagaan. No wonder why you still look pretty even after the accident. May Harvey ka na nga pala. Biro ni V.
Sabay silang dalawang tumawa. Nag-iinit naman ang pisngi ko. Palagi nila akong inaasar simula nung maging kami ni Harvey. Parang mas kinikilig pa sila sa relasyon namin. Bumukas ang pinto kaya natigil silang dalawa sa pagtawa at sabay-sabay kaming nakatingin doon. Pumasok si Mama at kasunod niya ay may pumasok na din, Doktor. Okay ka na, miss? Kailangan na lang pagalingin ang mga sugat mo at pwede ka na rin lumabas bukas kung gusto mo. Bibigyan lang kita ng gamot para sa mga sugat mo. Saad ng doktor habang may sinusulat. Pagkatapos niya at binigay kay Mama ang papel, sa tingin ko iyon ang reseta. Pagkatapos nun, lumabas na din ang doktor. Kumusta ang pakaramdam mo, anak? Okay ka na ba? Gusto mo bang lumabas bukas? Sunod-sunod na tanong sa akin ng aking mama. Napaisip naman ako. Siguro ay maganda na rin na lumabas na ako ng ospital bukas. Mas lalaki ang babayaran namin sa ospital kung mananatili pa ako dito at saka para maalagaan ko na rin si Harvey. Tumango ako kay Mama upang sagot sa tanong niya sa akin kanina. Ma, pupunta ako kay Harvey. Sabi ko kay Mama dahil gustong-gusto ko na makita siya. Halos isang araw na din kaming hindi nagkikita. Sige anak, kakausapin ko lang ang tatay mo tungkol sa kalagayan mo ngayon. Sambit ni Mama at kinuha ang telepono niya sa bagay. Sinabihan ko naman sina Jade at B na sila ang maghatid sa akin sa kwarto ni Harvey. Pumayag naman ang dalawa at inalalayan nila ako papunta doon. Pagkapasok namin sa kwarto ni Harvey ay agad kong nakita ang masayang mukha ni Harvey. Tumingin ako sa iba pang panig ng kwarto at doon ay nakita ko ang tito ni Harvey na si Uncle Tyre, ang mom niya at ang kapatid. Kinabahan naman ako dahil nandito rin pala ang dad ni Harvey. Ngumiti lang ito sa akin at bumalik ang atensyon sa telepono. May kausap yata. Ma'am, I have to go. Sabi ng kapatid ni Harvey. Where? Takang tanong ng mom ni Harvey. I told you. I will be the model of the upcoming clothes of the Lafleur clothing. So I have to go now. Bye ma'am, dad, Uncle Tyre, and bye bro. Paliwanag ng kapatid ni Harvey. Tumingin naman ito at nagpaalam din sa amin. Bye Ate Anya and tanong ng kapatid ni Harvey. Kay Jade, dahil hindi naman niya iyon kilala. Jade, nakangiting sabi ni Jade. Bye Ate Jade and Ate V. Pagpapaalam naman niya. Nagulat naman ako dahil kilala niya si V. Honey, we have to go too. We have some things to talk about. Love you. Sweet na pagpapaalam ng dad ni Harvey kay ma'am. Tumango naman si ma'am at sabay na lumabas si Uncle Tyre at ang dad ni Harvey. Maiwan ko na rin kayo dito ni Anya ha. Kakausapin ko lang ang doktor ni Harvey. Paalam ni mama. Kasunod noon ay kinuha niya ang bag niya na sa tingin ko ay mamahalin. I missed you. Nabaling ang tingin ko kay Harvey. Hawak-hawak niya ang kamay ko at lalong humigpit nang lingunin ko siya. I missed you too. Okay ka na ba? Masakit pa ba ang ulo mo? Nag-aalala na sabi ko. Tinanggal ko ang kamay ko sa pagkakahawak niya at hinaplos ko ang mukha niya. Hindi ko maiwasang maluha, lalo na nang tingnan ko ang benda niya sa ulo. Paniguradong masakit iyon. Hindi na. Dumating ka na kasi. Malambing na pagkakasabi niya. Namula naman ako. Hindi ko alam kung kikiligin ako o kung matatawa ako dahil sa pagiging corny niya. Ahem, sabay ng dalawang kong kaibigan na hanggang ngayon pala ay nandito pa rin. Nahiya naman ako. Sige Anya, labas din muna kami. Mukhang kailangan ninyong kausapin ang isa't isa. Lokong sabi ni Jade. Hinampas naman siya ni V dahil sa sinabi niya. Sabay kaming natawa ni Harvey dahil doon. Lumabas na nga ang dalawa at kaming dalawa na lang ni Harvey ang natira sa loob ng kwarto. Bumalik naman ang atensyon ko kay Harvey nang hawakan niya ang bewang ko. Hindi ko na lang iyon pinansin. Are you okay now? Kumusta ang mahal ko? Tanong sa akin ni Harvey. Ano ka ba? Ako ang dapat magtanong sa iyan yan. Tingnan mo nga sarili mo, ang laki-laki ng sugat mo sa ulo. Tapos ako pa ang inaalala mo. Masungit na sabi ko.
Paano ba naman kasi? Parang wala siyang pake sa sarili niya. Puro ako na lang ang iniisip niya. I said, I'm okay, don't worry. Sabi niya at ramdam kong mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa bewang ko. Pero I need something. Nagulat ako sa sinabi niya. Ano naman kaya ang kailangan niya? Anong kailangan mo, tubig? Nagugutom ka ba? Lumingin ako sa paligid ng kwarto at nakita kong may prutas sa gilid. Gusto mo ipagbalat kita ng orange? Tanong at tatayo na sana ako. Pero hindi niya ako hinayaan na gawin iyon. Naguluhan naman ako. I'm not hungry. I need, sabi niya, kaya mas lalo naman ako nagtaka. Kung hindi niya siya gutom at kung hindi rin siya nauuhaw, ano naman ang kailangan niya? Gusto mo bang dumumi? I mean, kailangan mo bang magbanyo? Naiilang nasabi ko sa kanya. Agad naman akong nahiya dahil sa sinabi ko. Pero malay ko ba kung anong kailangan niya, di ba? Kumunot ang noo niya at nagsalita muli. I need, sabi niya at nakita ko ang labi niya ng muso. Bastos, ano bang kailangan mo sa dibdib ko? Nahampas ko siya sa dibdib niya dahil nakita ko ang uso niya na itinuturo ang dibdib ko. Mali, I said I need a kiss. Sabi niya habang iniinda ang hampas ko sa kanya. Agad ko namang napagtanto na mali pa lang iniisip ko. At kiss pa lang gusto niya ay hindi ang dibdib ko. Nahampas ko pa siya, nakakahiya. Pero Harvey, baka may biglang pumasok tapos makita tayo. Naputol ang sasabihin ko nang ilagay niya ang hintuturong daliri niya sa labi ko dahilan para maputol ang susunod na sasabihin ko. Hindi sila papasok dito, don't worry, so please. Pagmamakaawa niya sa akin. Humugot naman ako ng isang malalim na hininga dahil hindi ako titigilan ni Harvey kapag hindi ko siya napagbigyan. Siguro smack lang para mabilis at hindi naman kami mahuli kung sino mang papasok sa kwarto. Lumapit ako sa kanya at ganun din ang ginawa niya. Lumapit din siya sa akin. Dahan-dahang nagdikit ang mga labi namin. Siguro ay nagtagal iyon ng 3 segundo. At nung gusto ko nang umalis ay hindi niya ako pinayagan. Inilagay niya ang kamay niya sa likod ng liig ko at isa pang kamay niya sa pisngi ko para hindi ako makaalis. Dahil doon ay mas napatagal pa ang halik namin. Naramdaman ko na ang unti-unti niyang ginagalaw ang labi niya at dahil doon ay nakiliti ako. Pangilang beses pa lang namin ito pero hindi katulad ng dati. Dati smack lang pero ngayon ay parang aangkinin na niya ng buong buo ang labi ko. Kinagat niya ang pangibabang labi ko dahilan para mapabukas ang labi ko. Dahil din doon ay unti-unti niyang pinasok ang dila niya sa loob ng labi ko. Kuya, Mom said, nagulat ako dahil may narinig kaming boses at kasunod noon ay isang sigaw. Agad akong umalis sa pagkakahalik sa akin ni Harvey at napatayo din ako. Patay, nakita ata kami ng kapatid ni Harvey. Kuya, saad ng kapatid niya at napatakip pa ng bibig ito. Tila gulat na gulat sa nasaksihan niya. Ako naman ay gusto ko nang maglaho. Sobrang nakakahiya. Don't tell Mom, sabi ni Harvey at hinawakan ang kamay ko. Ngumiti naman ang kapatid niya na para bang naaasar. Yukis Ate Anya. Oh, my mom should know this. Kinakabahan ako sa sinabi niyang iyon. Baka pa kung anong isipin ng mom ni Harvey sa amin. Hindi pa namin iyon ginagawa dahil bata pa kami. Just kidding. Mom wants you to know that you should drink your medicine now. She can't go here because she is talking to the doctor. Sabi ng kapatid ni Harvey. Agad naman akong lumingon sa paligid. Nakita ko ang lalagyan ng gamot sa side table kaya kinuha ko iyon. Go now and never ever tell Mom. What you saw is nothing. Pagbabanta ni Harvey sa kapatid niya. I will tell Mom if she asks me. You know, I don't tell lies, kuya. Sagot sa kanya ng kapatid niya. Kasunod noon ay mabilis itong tumakbo palabas ng pintuan. Paris, sigaw ni Harvey sa kapatid. Pero wala na iyon.
Hindi na siya narinig. Paris pala ang pangalan ng kapatid niya. Ang ganda. Nabaling ang tingin ni Harvey sa kanya. Dahil naman doon ay namula ako dahil sa kahihiyan. Sabi ko na nga ba dapat pala ay hindi na namin iyon ginawa. Huwag kang mag-alala, hindi yun magsusumbong. Biglang sabi ni Harvey na tila nababasa ang isip ko. Umiling naman ako at kumuha ng tubig. Bumalik ako sa kanya at pinainom ko siya ng gamot niya. Can we continue now? Nakangising sabi ni Harvey. Tiningnan ko naman siya ng masama. Hindi titigil talaga ang lokong ito. Lock mo na muna yung pinto. Matatawang sabi na naman niya. Stop it, Harvey. Nahuli na tayo ng kapatid mo. Mamaya ang mom mo naman ang makahuli sa atin. Pagsaway ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya para kunin ang baso, pero nilagay niya yon sa side table at hinawakan ulit ang bewang ko. Niyakap niya ako at nanatili lang kami sa ganong posisyon. God, your lips are so soft, Anya. Saad niya pa habang yakap-yakap pa din ako. I love you, Anya. Stay with me. Huling saad niya pa. Nagtaka ako dahil maya-maya pa ay hindi na siya gumagalaw. Tinignan ko siya at nakatulog na pala siya. Dahil siguro iyon sa gamot na ininom niya. Inayos ko siya at inihiga. Naupo ako sa katabing upuan ng higaan niya habang nananatiling magkasiklop ang mga kamay namin.